pesos na 116 lang. Kaya ang next step natin mga madam and sir is ang kape. Next nga po natin, hindi pwedeng mawala ang dato puti na suka. 10 pesos lang ito mga madam and sir, kaya sulit na rin siya pang ilang gamitan. Kumuha na rin po ako ng cheese whiz at ito po ay nagkakahalaga ng 48 pesos. Papunta na nga po ako niyan sa counter at saka lang nag-sink in sa akin na hindi ko pala nakuhanan yung pagbili ko ng toyo. Pero yun po ay nagkakahalaga lang naman ng 20 pesos. Nandito na nga po tayo sa bayaran part kung saan ang pinaka nakakatakot sa lahat. At nung mga time nga na yan mga madam and sir, inaayos ko na lang po yung mga napamili po natin. At ito na nga po ang inabot ng bill natin. Sobra lang po tayo ng 22 pesos. Pero ox na yun mga madam and sir. Nung mga time po na yan, pinapak na lang po ni ate yung mga napamili ko po. Nakita nyo ba kung hanggang saan lang umabot yung 500 pesos ko kahapon? Kasya naman pero saktuhan lang talaga. At alam nyo ba, habang pauwi ako, napaisip ako na grabe. Etong 500 pesos ko na to, kung gagamitin ko siya 10 years, 5 years ago, baka yung 500 pesos ko, nakasako na yung mga mabibili ko. At ayan na nga, yung tinatawag nating inflation. Yung halaga ng pera natin, paliit ng paliit yung nabibili habang papatagal ang papatagal. Ang sakit sa bulsa, di ba? Kaya mapapaisip ka talaga saan mo ba dapat ilagay yung pera mo para hindi lang siya natutulog at unti-unting kinakain ng inflation. Alam nyo ba, noon pa man, kahit anong bagsak ng ekonomiya at kahit anong taas ng bilihin natin, yung ginto, hindi nawawala ng halaga. Sa katunayan nga, ang ginto, habang tumatagal, papataas ng papataas. Habang yung 500 pesos natin, paliit ng paliit yung kayang bilhin. Ito'y tatandaan nyo ha, yung ginto, parang shield na natin pagdating sa inflation. Kasi kung meron tayong gold na investment, marami tayong pwedeng pagkuhanan ng pera kahit gaano pa kataas yung mga bilihin na yan. Kaya kung ako man ang tatanungin nyo mga madam and sir, hanggang saan nga ba aabot talaga yung 500 pesos ko? Para sa akin, imbis na igastos ko lang yung 500 pesos ko sa mga bagay na panandalian lang naman, mas okay nang unti-unti nating i-convert yung mga konti natin into asset like ginto. Maliit man sa simula kahit pabarya-barya lang. Ang mahalaga, pinoprotektahan natin yung hard-earned money natin para sa future. Kaya ano pang hinihintay nyo? Invest na!